Magsisimula ang ating kwento sa isang lugar kung saan may naglalaban na tao at isang halimaw na tinatawag na Demon King. Nag-ipon ng malakas na kapangyarihan ang Demon King para gamitin pang-atake sa kalaban nitong lalaki. Sinabi ng Demon King sa kalaban nito na iyon na ang katapusan ni Leon Klein na ating bida. Matapos noon ay umatake na ang Demon King kay Leon ng napakalaking fireball. Hindi naman pumayag ang ating bida at naghanda ng kapangyarihan mula sa mga kamay at bumuo siya ng ice magic. Nang makabuo na siya ay ginamit niya iyon para sanggahin ang paparating na malaking fireball. Mas nilakasan pa ni Leon ang kanyang kapangyarihan para talunin ang Demon King na si Belfort. Lumampas ang ice magic sabay umabanti patungo sa Demon King. Hindi na nagawang makaiwas pa ng Demon King kaya natusok ito sa baba ng matulis na ice magic at tumagos sa ulo nito. Habang nawawasak ang katawan ng Demon King Belfort ay galit pa nitong binibigkas ang pangalan ni Leon Klein. Nagbanta pa ito na kung sa tingin ba ni Leon na iyon na ang wakas, kasabay ng tuluyang paglaho ng katawan ng Demon King. Matapos ng matinding laban ay napapikit si Leon dahil tapos na ang lahat at wala ng banta. Makalipas ng ilang araw ay nagdiwang ang mga tao at pinuri ang ating bida dahil ang Great Wizard na si Leon ay tinalo ang Demon King Belfort at ang kaayusan ay nanembalik sa mundo. Sa isang banda sa Tenure Orphan, ang lugar kung saan si Leon ipinanganak at lumaki. Tuwang-tuwa ang mga bata na naglalaro sa damuhan habang naghahabulan. Tinawag si Leon ng isang batang babae kaya nilapitan niya ito at kinausap. Tanong ng batang babae kay Leon na kung aalis na naman ba ito. Sumangayon si Leon at sinabihan ang bata na maging mabuti lang ito at magintay sa kanyang pagbabalik. Pumayag ito at hiling ng batang babae sa ating bida na kapag nakabalik na ito ay turuan siya nito ng magic. Makalipas ng ilang oras ay nagtungo si Leon sa Royal Castle para makipagkita sa hari at prinsipe. Masayang binati ng hari ang Great Wizard na si Leon at sinabi na matagal na siya nitong inaantay. May paggalang namang binati ni Leon ang hari at ang prinsipe na si Shark, pahabol pa ng ating bida na ang tagal din nilang dinagkita. Maya-maya ay may dumating na babae sinabi kay Leon na ang tagal nilang hindi nagkita. Nang lumingon si Leon ay nakita niya ang isang magandang prinsesa at tinawag niya itong Princess Sarah, at sinabi na hindi niya alam na nasa kaharian pala ito ngayon. Kinuha agad ni Leon ang kamay ng Princess Sarah at hinalikan ito. Nakatawang sinabi ng hari na tinawag pa niya si Princess Sarah mula sa kabilang kaharian. Sinabi niya kay Princess Sarah na pupunta si Leon sa kaharian, kaya nagmadali itong pumunta dito. Napatikip na lang ng mukha si Princess Sarah sa hiya ng naramdaman. Binali ni Leon ang usapan at nagtanong sa hari na kung bakit siya nito pinapunta ng kaharian. Sagot ng hari na sa totoo lang, na ayon kay Shark, may isang kuweba na may lumalabas na mga halimaw. Nagulat si Leon sa kanyang mga nalaman at napasabi na lang siya na pero natalo na niya ang Demon King. Mungkahi ng hari na tinatalaga niya si Leon para imbestigahan ang bagay na iyon. May mga naririnig din siyang mga sabi-sabi na kung sino man ang pumasok sa kuwebang iyon ay hindi na nakakabalik pa. Ngumiti ang hari at sinabi na kung si Leon ang pupunta doon ay hindi na siya mag-aalala pa. Dahil nagawa ni Leon talunin ang Demon King. Sa isip-isip naman ni Leon na totoo iyon na talo niya ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan. Lalong-lalo na sa hinaharap ng mga bata. Nagbigay galang si Leon at malugod na tinanggap ang request ng hari na imbestigahan ang bagay na iyon. Sagot ng hari na si Leon na ang bahala sa bagay na iyon. Pahabol pa ng hari na kapag natapos na ang pag-iimbestiga ay ipapakasal siya nito kay Princess Sarah. Namula na lang ang princess sa kanyang mga narinig. Pero si Leon ay napangiti na lang at sinabi na hindi pero nagbabago ang hari. Ang pagpapakasal kay Princess Sarah ay isang malaking gantimpala. Sa isang banda naman ay tumatawa din si Prince Shark na halatang napipilitan lang. Sinabi ng hari na alam ni Shark kung saan matatagpuan ang kuweba. Kaya magpali pa na lang muna ng gabi si Leon sa kaharian at bukas na lang umalis. Pahabol naman ng babae na mag-iingat si Leon. Nang sumapit na ang umaga ay nag-aayos si Leon ng mga kagamitan. Maya-maya ay may nagsalita na humihingi ng tawad dahil nahuli siya ng dating. Ito pala ay ang plastic ba si Prince Shark na may kasamang dalawang knights. Sinabi ng pusit na Shark na magtutulungan sila ni Leon sa imbestigasyon na iyon. Nagkasando naman ang dalawa na magtutulungan sa imbestigasyon na iyon.
Makalipas ng mahabang paglalakbay ay nakarating na sila sa sinasabing kuweba. Tinuro ni Shark sa ating bida na sa loob ng kuweba ang lugar. Sagot ni Leon na nauunawaan niya, kaya magpatuloy na sila ng may pag-iingat. Nang makarating na sila sa loob ay nakakita sila ng mga butas at mga malalaking ugat. Mula sa unahan ay nakaramdam si Leon ng kakaibang pakiramdam. Kaya napatanong siya sa isip na kung iyon ba ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao. Dahil doon ay sinabihan ni Leon si Prince Shark na mag-ingat ito. Pero siya pala ang dapat mag-ingat kay Shark dahil walang condom, andam siyang sinaksak ni Shark ng espadang may lason mula sa likod at lampas sa dibdib. Napaluhod na lang si Leon sa panghihina dahil sa epekto ng lason na damaloy sa kanyang katawan. Nagtanong si Leon kay Shark na nagpapyunas ng espada na kung anong ibig sabihin ng pagsaksak nito sa kanya. Sagot ni Shark na ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan papatayin si Leon. Dagdag pa na masyado na itong nagiging malapit kay Sarah, isa itong hadlang para mapalapit sa kanya si Sarah. Plano niyang mawala si Leon sa mundo at palabisan na isang aksidente ang lahat. Galit na sagot ni Leon na hindi siya interesado sa politika, dahil ang gusto lang niya gawin ang kanyang mga makakaya para sa mga bata. Nang marinig iyon ng baliw na Shark ay tumawa ito ng tumawa na parang nababaliw. Sabay sinabi na ang mga bata na mahalaga para kay Leon ay hindi na nabubuhay sa ngayon. Tapos inihagis sa mukha ni Leon ang sirang manika ng batang babae na nasa ampunan. Masayang ikinwento ni Shark na sinunog niya kagabi ang ampunan. Ngumiti pa ng pademonyo ang baliw na Shark at sinabi sa ating bida na magsama-sama na ang mga ito sa langit. Dahil sa mga nalaman ay galit na sumigaw si Leon sa baliw na prinsipe. Pero dahil nanghihina siya dahil sa epekto ng lason ay wala siyang magawa. Nang mga oras ding yun ay sinipa siya ni Shark at tuluyang nahulog sa bangin. Nagpasalamat pa si Shark sa mga nagawang kabayanihan ni Leon, na bayani ng hustisya. Habang mahuhulog si Leon ay bakas parent sa kanyang mukha ang galit na nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang nagising at natagpuan ang sarili sa isang matubig na lugar sa parteng ibaba ng kuweba. Nagtaka siya dahil siya ay buhay pa. Naalala niya ang mga pademonyong ngiti ni Shark kaya bumalik muli ang kanyang galit sa piteng na iyon. Galit na galit siya at sinabi na hindi niya mapapatawad ang hayop na iyon. Umahan siya sa tubig at sinabi na ang dapat niyang gawin ay makalabas sa lugar na iyon. Pero napakalaki ng lugar na iyon kaya mahihirapan siyang mahanap ang labasan. Pagtingin niya sa unahan ay nagulat siya dahil nakakita siya ng kalansay ng halimaw na ang lalabas ng oras sa mga kalansay nito. Nasabi ni Leon na hindi pa siya nakakita ng ganong klaseng halimaw noon, kaya gumamit siya ng fireball sabay inatake ang halimaw na kalansay. Nang matalo ang halimaw ay may lumabas na notification sa kanyang harapan at may lumabas na secret quest. Ang title ng quest ay Infinite Passage Strategy, na may 1/1,000,000. Kailangan niyang makapatay ng 1,000,000 na mga halimaw para makumplito niya ang secret quest. May lumabas pa na isang halimaw sa kanyang likuran kaya binato niya agad ng fireball ang halimaw na ikinamatay kaagad. Nang mapatay niya ang halimaw ay naging 2/1,000,000 ang lumabas sa secret quest. Napansin niya na tuwing nakakapatay siya ng halimaw ay tumataas ang number ng quest. Pero anuman ang mangyari ay kailangan niyang hanapin ang labasan ng lugar. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang maraming kalansay ng mga namatay na tao. Napagtanto niya na ang mga katawang iyon ay ang mga taong nawawala. Napaupo siya at nagngit-ngit sa galit sabay sumigaw na hindi niya hahayaan na mamatay siya sa lugar na iyon. Lumipas ang maraming araw at nakakulong lang siya sa kuweba. Mula nang siya ay mapapunta doon ay wala na siyang tigil sa pakikipaglaban sa mga iba't ibang halimaw. Isang taon ang nakalipas ay 10,000 halimaw na ang kanyang napapatay, pero hindi pa niya nakikita ang labasan ng kuweba. Ang naging lakas lamang niya para mabuhay sa lugar na iyon at magawang makaligtas sa bawat laban ay ang kagustuhan niyang makapagheganti sa hayop na si Prince Shark. Lumipas pa ang mga taon na pakikipaglaban sa mga halimaw sa loob ng kuweba ay nasa 100,000 na rin na halimaw ang kanyang napatay. Sa mga panahong din iyon ay may natutunan siyang bagong magic. Nakakuha siya ng Dark Attribute Magic, na hindi pa niya narinig ang tungkol doon ni hindi niya alam ang epekto ng magic na iyon. Pero sa matagal niyang pakikipaglaban na pagkanto niyang ang magic na iyon ang maaari niyang magamit para makapagheganti sa hayop na si Shark.
Makalipas ang 10 taon ng pakikipaglaban ay madami na siyang napatay na halimaw at tumanda na rin ang kanyang hitsura, humaba ang kanyang buhok na napalibutan siya ng dark attribute magic. Natapos na rin niya ang secret quest ng system dahil nagawa niyang pumatay ng 1,000,000 na halimaw. Binati siya ng system at kalaunay may boses na nagsalita at hinihiling sa kanya talunin ang isang nilalang. Tanong ng nanghihina nating bida na sino ang tinutukoy nito. Sa kanyang harapan ay biglang nagliwanag na nakakasilaw. May malaking pintuan ang nagbukas sa kanyang harapan. Nasulo siya ng liwanag at napatanong siya sa isip na kung makakabalik na ba siya sa kanilang lugar. Paglabas niya sa malaking pintuan ay nakita na naman niya ang kanyang sarili sa isang matubig na lugar. Bumangon siya at nakita ang kanyang amahi sa tubig. Napatanong na lang siya sa kanyang isip kung sino ang katauhan niya na nakasuot ng school uniform. Bumalikwas siya at tiningnan ang lugar. Bumungad sa kanya ang malaking building, kaya napatanong na lang siya kung nasaan siyang lugar. May nagsalita sa kanya at sinabi na mukhang nasa katinoan pa ito. May mga lalaki pala na nambubuli sa kanya at pinaglalaruan siya at itinapon sa tubig. Pang-osar ng lalaking pula ang buhok na mabuti rin ang ating bida para sa isang punching bag. Tinawag pa nito ang ating bida na Kuruben. Nagtanong ang ating bida na kung siya ba ang tinutukoy ng mga ito na Kuruben. Tanong pa niya na sino ang mga lalaking ito. Nagalit ang lalaki at sinabi kay Leon na wag itong magsalita ng mga word-ong bagay. Hinawakan siya nito sa ulo sabay inulublab sa tubig. Sigaw ng lalaki na kung tulog pa ito ay gigisingan niya ito sa pamamagitan ng paglablab sa tubig. Napaisip na lang si Leon na kung ano ang ginagawa ng mga lalaking iyon sa kanya. Naghanda si Leon ng water attribute magic sabay nagcast ng spell na armor flood. Matapos nun ay nagkaroon ng malakas na pag-angat ng tubig kaya tumilapon ang mayabang na lalaki palayo. Agak ang lalaking mayabang matapos bumagsak sa sahig. Napaisip na lang ang mga lalaking asungot na kung ang ating bida ba ang may gawa ng bagay na iyon. Bumangon ang lalaking mayabang sabay inakit ang mga kasama na umalis na sila. Matapos nun ay nagtakbuhan ang mga lalaking asungot kaya napatingin na lang si Leon sa mga tumatakbong mga asungot. Maya-maya ay may tinig na nagsalita kay Leon at sinabi ng tinig na nakapaglabas si Leon ng ganong kalakas na kapangyarihan kahit na pinipigilan ni Leon ang magic nito. Natulala si Leon sa nagsalita paglingon niya sa gilid ay napatanong na lang siya kung ano ang liwanag na iyon. Lumipad palayo ang liwanag at inakit si Leon na mag-usap sila sa ibang lugar. Sinundan ni Leon ang liwanag at nang makarating sila sa itaas ay sinabi ng liwanag ayos na sa lugar na iyon para makapag-usap. Nang mga oras ding iyon ay mas lumakas ang lilang liwanag kaya nasulo si Leon. Maya-maya ay ang liwanag ay nag-anyong batang babae. Tapos dali-dali itong yamakap kay Leon at masayang-masaya dahil nagkita rin sila. Hinawakan ni Leon ang batang babae at nagtanong na kung anong klaseng nilalang ito. At kung alam nito ang nangyayari ay sabihin nito sa kanya. Humingi ng tawad ang batang babae at nagpakilala na siya si Luna. At siya ang mensahero ng goddess. Dagdag pa ng bata na sa simpleng salita ay siya ang gabay sa kamatayan. Dahil sa totoo lang ay matagal nang patay si Leon noon pang mahulog ito sa butas. Ang mundong kinalalagyan ngayon ni Leon ay hindi nito totoong mundong pinanggalingan. Kinuha lang ni Leon ang katawan ng batang Kuruben sa mundong ito, kaya salamat sa kapangyarihan ng goddess. Matapos ng mahabang kwento ay nagtanong ang batang babae na kung kalmado na ba si Leon. Sumangayon si Leon pero sinabi niya na hindi parent siya makapaniwala. Humingi ng tawad ang babae dahil imposible na hindi ito maguluhan. Sagot ni Leon na ayos lang iyon, susubukan na lang niya na ayusin ang lahat sa kanyang isipan. Natanong ni Leon sa bata na anong dahilan ng goddess kung bakit nito siya ipinadala sa mundong iyon. Sagot ng bata na dahil sa bagay na iyon, kasabay ng paglabas ng malaking gate na nagliliwanag ng green. Nagulat si Leon matapos makita ang malaking gate. Sinabi ni Luna na isang magandang pagkakataon iyon, sabay akit na pumasok sila doon para masagot ang mga tanong ni Leon sa isipan. Nang makapasok na sila ay nagulat si Leon matapos makita ang isang nilalang sa di kalayuan. Natanong ni Leon kay Luna na kung iyon ba ang halimaw na nasa ilalim ng Demon King Belfar. Ang Grandsaurus, isang kakilakilabot na kalaban na may malakas na barrier. Sa isip-isip ni Leon na kinailangan niyang gumugol ng 3 araw para lang matalo ang halimaw na iyon sa totoo niyang mundo.
Pero wala siyang pagpipilian kundi labanan iyon. Kumpiyansang sinabi ni Luna na kapag ginamit ni Leon ang magic na iyon ay magiging madali lang dito ang talunin ang Grandsaurus. Naalala ni Leon na ang magic na iyon ay ang nakuha niya sa matagal na pakikipaglaban sa kuweba, ang Dark Attribute Magic. O mangil ng malakas ang Grandsaurus palapit kay Leon na may makapal na barrier sa katawan. Nakatayo lang si Leon sabay ginamit ang Dark Attribute Magic. Nabalot ng itim na enerhiya na may kasamang lilang kapangyarihan ang buong paligid. Inactivate ni Leon ang skill na Deprivation of Blessings at nawasak kaagad ang matibay na barrier ng halimaw. Naisip ni Leon na ganun lang kabilis na wasak ang barrier gamit ang magic na iyon. May mga dark magic pa na lumitaw mula sa lupa sabay inactivate ni Leon ang skill na Deadly Claws na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng dambuhalang Grandsaurus. Bulagtas sa lupa ang halimaw kaya tuwang-tuwa si Luna sa ginawa ni Leon. Namangha si Leon dahil napakalaking kapangyarihan iyon. Nakatayo siya habang pinagmamasdan ang halimaw. Tuwang-tuwa namang sinabi ni Luna na gaya ng inaasahan niya kay Leon. Seryusong sinabi ni Leon kay Luna na masyado itong naglalabas ng impormasyon. Humingi naman ng tawad si Luna dahil sa ganung paraan ni Leon mabilis na maintindihan ang lahat. Nagbuntong hininga si Leon at sinabi na nauunawaan na niya ang sitwasyon. Na si Demon King Belfar ay darating sa mundong ito sa hinaharap. Sumangayon naman si Luna at sinabi na tama iyon. Ang gate na nagpakita ay epekto ng Demon King Belfar. Paalala pa na kapag hinayaan ni Leon ang mga gate ay mawawasak ang mundong ito ng mga halimaw. Sagot ni Leon na nauunawaan niya, kaya pala ipinadala ng goddess si Luna ay para gabayan siya sa mundong ito. Tanong ni Leon na bakit si Belfar, at ano ang crest na nasa flag. Ang crest na iyon ay katulad ng nakatatak sa gloves ng hayop na Prince Shark. Natanong na lang niya sa kanyang isip na kung nandito rin sa mundong ito ang shark na iyon. Nang maalala niya si Shark ay nanginig ang kanyang kamao sa galit sa Prinsipeng Petang. Maya-maya ay may napansin si Luna kaya dali-dali siyang naglaho. Sa likuran ni Leon ay may dumating na babae. Nagtanong ang babae na dumating sa ating bida na kung may lumitaw na gate sa lugar na iyon. Bumulong si Luna kay Leon na magiging gulo iyon kapag nagsabi ng totoo si Leon, kaya umakto na lang ito na walang alam. Sununod ni Leon si Luna at sinagot sa babaeng dumating na wala siyang nakitang gate. Nagtaka naman ang babae dahil may naramdaman siya sa lugar na iyon. Pero natigilan ang babae matapos makilala ang ating bida na estudyante na laging pinagdidiskitahan ng mga pasaway na mga lalaki. Sinabi ni Leon na wala lang iyon. Tumunggo ang babae sa ating bida ay humingi ng tawad sa ating bida dahil sinubukan naman niyang pigilan ang mga pasaway na lalaki, pero napakalayo niya kaya hindi niya agad napansin ang nangyari. Sinabi ni Leon sa babae na wala lang yun, at hindi yun ang bagay na hindi na dapat pang ihingi ng tawad ng babae. Sa isip-isip ni Leon na bukod sa pagiging matapat maganda rin ang babaeng ito. Mungkahi ng babae na kung walang gate na nakita si Leon ay aalis na siya at babalik sa dorm. Lumabas ay Luna at sinabi na nakakamanghang ang babaeng iyon, dahil kaya nitong maramdaman ang presensya ng gate. Kinilig pa si Luna at parang ipinapahiwatig na bagay si Leon sa babaeng iyon. Kailangan ni Leon na itaas ang bandera ng babae, gaya ng sa isang laro. Pagtapat ni Leon sa kanyang pintuan ay nakita niya ang mga papel na nakapaskil na hinahamon siya sa isang laban ng ibang study auntie. Paglingon niya sa gilid nakita niya ang mga lalaki na may mga masasamang ngiti sa mga mukha, kaya naunawaan agad ni Leon ang lahat. Ang babae na nagpikite sa kanya kaninang umaga ay may special na kaso. Galit na galit si Luna sa mga papel na nakapaskil sa pintuan ni Leon. Kesyo bakit ang mga ito nagsusulat ng mga ganong vulgar na mga bagay? Nakita nila na makalat ang kwarto ni Kur Oboneren. Naupo si Leon at sinabi na may gusto siyang itanong kay Luna. Yun ay sino ang nagtayo ng school sa mundong ito. Dahil ang crest na nakatatak sa flag ay katulad ng crest ni Shark. Napatanong pa kung naparito ba si Shark para sa Demon King. Sagot ni Luna na sa totoo lang ay hindi niya alam. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na iyon sa mundong ito. Ipinadala lang naman siya sa mundong iyon para gabayan lang so Leon. Kaya hindi pa niya nakita ang prince na iyon. Tugon ni Leon na nauunawaan niya, gusto niyang imbestigahan ang bagay na iyon,
pero sa kasong iyon ay tungkol sa mga gawa ng school. Kahit na iisang tabi muna siya si Shark sa ngayon ay hindi pero niya ito mapapatawad. At hindi niya nalilimutan ang mga ginawa nito. Maya-maya ay nagtungo siya sa CR sabay dinampot ang isang gunting at tuluyang binawasan ang kanyang buhok. Natuwa naman si Luna sa bagong gupit ni Leon. Mungkahi ni Luna kay Leon na sa ngayon ay balik sila sa orihinal at ang gagamitin na ngayong pagkatao ni Leon ay si Kuro Baneren. Dagdag pa nagayahin ni Leon kung paano kumilos at magsalita si Kuro Banet. Sumangayon naman si Leon at sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya. Makalabas ang ilang oras ay pumasok na si Leon sa university pero pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil sa bago niyang gupit. Napogian sila sa taga-recap. Sa loob ng classroom ay nagtaturo ang isang guro tungkol sa mundong iyon na kailangan nilang malaman. Noong nakalipas na maraming taon ng misteryusong space na tinatawag na gate ay nagpakita sa kanilang mundo. Pati na rin ang mga tao na may kakayanang gumamit ng magic ay nagpakita. Ang banta ng isang gate ay nakabase sa kulay nito. Puti ang pinakamababa at pula naman ang pinakamataas. Maraming mga halimaw ang nagpakita mula sa gate. Ang mga tao ay pinapatay ang mga ito kasabay ng pagkuha sa mga resources mula sa halimaw na napatay. Ang bilang ng mga tao na may kakayahan ay dumarami ng dumarami. Ang Sacred Academy ay itinayo para sanayin ang mga bagong may kakayahan sa paggamit ng magic. Maya-maya ay napukaw ang atensyon ni Leon matapos may mag-cast ng skill na Icicle Lance. Ang nag-cast pala ng skill ay ang Academy Student Council President na si Izumiya Makoto. Namangha si Leon sa babae dahil magaling ito gumamit ng magic. Nang matapos na ang klase ni Leon ay lumabas siya para tingnan ang isang bagay. Pero may hamarang sa kanyang lalaki, ang mayabang na lalaki na nakalaban niya noon. Mungkahi ng lalaki na oras na para magsaya ulit sila, dahil gusto niyang ngumuya ng isang tinapay ngayong araw. Sagot ni Leon na kung ganun ay umalis ito para kumain sa ibang lugar. Dahil sa pamimilosopo ni Leon ay galit na galit ang lalaking mayabang. Sigaw nito na ang bastardo nating bida ay kahapon pa umaakto ng arrogant. Sa lugar ay dumating si Izumiya Makoto at nakita ang nagaganap na kumusayon. Naghanda ng magic ang lalaki sa kanyang kamay at sinabi na bibigyan niya ng pananghalian na makakain ang aring bida. Sumigaw si Izumiya Makoto para pigilan ang mayabang na lalaki. Dahil ang paggamit ng magic sa school ground ay mahigpit na ipinagbabawal. Nang matapos ang spell na Stone Hammer ay handa na ito para ipang-atake sa ating bida. Hindi naman pumayag si Leon kaya gumamit siya ng Dark Attribute Magic. Nagkaroon ng mga basag na salamin sa kanyang paligid sabay pag-activate ng spell na Grim Eater. Dahil doon ay walang kahirap-hirap na kinain ng Dark Attribute Magic ang Stone Hammer ng mayabang na lalaki. Nagulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan dahil hindi sila makapaniwala na ganun lang kadali na mapapawalang bisa ng ating bida ang magic na iyon. Matapos noon ay umalis ay Leon palayo sa lugar at iniwan ang mga tao na hindi makapaniwala. Pinagpawisan si Makoto dahil noon lang nito nakita ang magic na iyon. Pag-uwi ni Leon sa kanyang silid ay may nakita na naman siya sa kanyang pintuan na sulat na nag-aaya sa kanya ng laban. Galing ang sulat kay Makabe na inaakit siya sa training ground pagkatapos ng klase. Mungkahi ni Luna kay Leon na bakit hindi na lang niya iyon iwasan. Di naman pumayag si Leon dahil gagawin niya kung ano ang sinasabi sa sulat. Dahil gusto niyang mabawasan ang mga balakid sa kanya. Sagot ni Luna na kung ganun ay bugbugin nila ang mga iyon. Inutos ni Leon na magtago lang si Luna sa kwarto. Nang sumapit ang gabi sa training ground ay natuwa ang tatlong ugok dahil samipot si Leon sa kanilang laban. Tanong ni Makabe sa ating bida na anong magic ang ginamit nito noong huling laban nila. Sagot lang ng ating bida na sino ang nakakaalam. Mungkahi ng mayabang na kung ganun ay wala na siyang pakialam, dahil lalabanan niya si Leon ng one-on-one, kaya pinalayo niya ang dalawa niyang kasama. Nagbanta pa tuturuan niya ng aral ang ating bida. Maangas na sagot ni Leon na pag nanalo siya sa laban ay titigilan na siya ng mga ito. Tumawa ng tumawa si Makabe dahil biglang nagbago ang ating bida, dahil noon takot na ito kahit simpleng tulak lang niya dito. Matapang na tugon ni Leon na tama na ang usapan bagkus sumugod na ang mga ito. Inis na sumangayon si Makabe kaya simulan na nga nila.
Hindi tumiyupad sa usapan ang mga ugok dahil imbis na si Makabe lang ang lalaban sa ating bida ay patraidor na sumugod ang dalawa sa gilid habang may naka-activate magic sa mga ito. Tumawa ang pusit na Makabe at sinabi sa ating bida na nagsinungaling siya nang sinabi niyang lalaban siya ng one-on-one. Sagot ni Leon na alam naman niya na hindi talaga ito tutupad. Naghanda si Leon ng Dark Attribute Magic sa kanyang dalawang kamay at inactivate ang skill na Denial Mirror. Dahil sa skill na iyon ay tumilapon ang dalawang ugok matapos bumalik sa kanila ang kanilang sariling magic dahil sa Denial Mirror ng ating bida. Nagulat si Makabe matapos makita na tumilapon ang mga ugok niyang kasama. Hindi siya makapaniwala na ganun kalakas si Leon. Humakbang palapit ang ating bida habang sinasabi na hindi na ulit niya hahayaan na mahulog sa ganung klase ng mga pag-atake. At hindi niya patatawarin ang sinong manggumawa ng ganung bagay sa kanya. Kinakabahan na napapatanong sa isip ang ugok na kung ano ang nangyayari. Dahil ang magic ay makakategorya lamang sa 4 na attributes. Ang wind, water, fire, at earth. Kaya anong klaseng magic ang ginagamit ng taong iyon? Mungkahi ng ugok sa ating bida na kung kailangan nakakuha ng ganung magic ang walang silbing gaya nito. Galit na tugon ng ating bida na sinong tinatawag nitong walang silbi. Hindi siya makapaniwala na minamaliit nito ang isang tao. Naghanda kaagad ng fire magic si Makabe para ipang-atake kay Leon. Pero kumilos lang ng napakabilis si Leon patungo sa ugok, sabay hinawakan niya ito sa balikat para kunin ang mana nito. Dahil sa pagkuha ni Leon sa mana ng ugok ay nanghina ito kaagad at tuluyang nawalan ng malay. Biglang lumitaw si Luna sa lugar at sinabi na ang pag-agaw sa mana ng iba ay ang kakayahan ng Dark Attribute Magic. Papuri pa sa ating bida na hindi siya nagkamali dito. Sinabi ni Leon na sa kasong iyon ay nangangamba siya na guguluhin siyang muli ng ugok na iyon. Pero natutuwa siya dahil natapos ang lahat ng walang complication. Maya-maya ay bigla silang nagulat nang biglang may tumunog sa buong paligid. Sinabi ng alarm ng school na kailangan nilang mag-evacuation, ayon sa evacuation alert. Sinabi ng nasa mic na may nagpakitang gate sa loob ng school ground. At ang level ng gate na iyon ay makakategorya sa kulay na pula, ang pinakabanta sa lahat ng gate. Pinagpawisan si Leon matapos marinig na ang lumabas na gate ay kulay pula. Mahigpit na inutos ni President Council Makoto na huwag makikipaglaban sa mga halimaw habang lumilikas patungo sa city, agdag pa pupunta siya para isara ang gate. Pinigilan naman siya ng kanyang guro, dahil mahigpit na ipinagbabawal ng headmaster ang paglaban sa kulay pulang gate. Kapag pumalpak ito sa pag-raid sa gate ay ang school ang mananagot sa mga naging pagkilos nito. Hindi nagpatinag si Makoto at nangatuwiran na noong may nagpakitang pulang gate, ang mga kapitbahay na residente ay lubhang napinsala. Ang isa pang dahilan kung bakit siya nagsanay sa academy na iyon ay para harapin ang mga katulad nitong sitwasyon. Nagpatuloy siya sa pag-alis habang sinasabi na sasarhan niya ang gate. Wala nang nagawa ang guro kundi hayaan si Mikuto sa gusto nito. Sa labas ng pulang gate ay tuloy-tuloy ang paglabas ng mga mababangas na halimaw. At patuloy na hinahabol ang mga estudyanteng tumatakbo palayo. Umatake ang lalaki ng Earth Attribute Magic sa halimaw. Pero walang kahirap-hirap lang na napawalang bisa ng halimaw ang mahinang magic na iyon. Sumigaw na lang sa takot ang lalaki habang sasakmalin na siya ng mga gutom na halimaw. Pero nailigtas pa rin siya matapos tamaan ng mga icicle lance ang mga halimaw tago sa mga katawan ng mga ito at tuluyang namatay. Takot na takot ang lalaki dahil akala niya ay katapusan na niya. Ang gumawa pala noon ay ang President Izumiya Makoto. Inutos ni Makoto sa lalaki na kung nakakalakad pa ito ay tulungan nito ang kapwa nito estudyante paalis sa lugar. Sa isip-isip ni Makoto na para hindi na lumala ang lahat ay kailangan niyang talunin ang bossmaster ng pulang gate na iyon, para tuluyan ng magsara ang gate. Sa di kalayuan ay nakarating na din sa lugar sina Leon at Luna at nakita nila na pumasok sa pulang gate ang babae. Nagtanong si Leon kay Luna na ano ang dapat nilang gawin para magsara ang gate. Sagot ni Luna na kailangan nilang talunin ang halimaw na kumukontrol sa gate. Kilala ito bilang boss. Tugon ni Leon na kung ganun ay kailangan nila itong harapin. Mungkahi ni Luna na pero kahit na ang Dark Attribute Magic ay napakalakas, kailangan din ito ng maraming mana.
Tugon ni Leon na ang kanyang kasalukuyang aksyon ay hindi para i-motivate ang Sinnoman. Hindi niya hahayaan ang isang banta na mangwasak. Napangiti si Luna dahil mabuting tao si Leon. Mabilis na kumilos ang dalawa para pumasok sa gate. Sa loob ng gate ay matapang na nakikipaglaban si Mikoto sa mga halimaw at pinagpapatay niya ang mga ito. Puro galos at pagod na ang naranasan ng babae sa naging pakikipaglaban nito. Gaya ng kanyang inaasahan sa mga halimaw na nasa kategoryang pula, ay hindi madali. Ilang sandali lang ay may lumitaw na malaking halimaw na ahas sa likuran ni Mikoto. Huli na nang mapansin niya iyon, kaya wala na siyang nagawa kundi mapamura. Pero mabilis na yumaksyon si Leon at gumamit siya ng Dark Attribute Magic at inactivate ang spell na Deadly Claw sa halimaw. Sa lakas ng Deadly Claw ay patay agad ang malaking halimaw. Namangha si Mikoto sa kanyang nasaksihan at nang makita niya kung sino ang may gawa noon ay nasal-ayan niya ang ating bida mula sa malayo. Agad nakilala ni Mikoto ang lalaking kanyang kaharap bilang si Leon, kasabay nun nagpasalamat siya sa pagkakaligtas ng ating bida sa kanya sa delikadong sitwasyon. Masayang sinabi naman ni Luna na natutuwa siyang nagawa nilang matapos ang misyon sa oras. Sinabi naman ni Leon na masaya siyang hindi nasaktan si Mikoto. Samantalang ang tanong ng dalaga kung anong klaseng magic ang ginamit nito kanina, at anong klaseng nilalang ang ating bida. Tumalikod naman agad si Leon sa kasinabing may mga bagay na mas importante, kesa sa mga tanong ni Mikoto. Sinabi pa niya na dapat nilang unahin ay ang pagsasara ng gate, isang bagay na sigurado siyang ipinunta din doon ng babae. Hindi naman agad umimik ang babae dahil sa narinig. At matapos mag-isip agad din siyang sumang-ayon sa kasinabing magmadali sila sa gagawin. Habang naglalakad papalapit sa gate minsan pang nilingon ni Mikoto ang nakahandusay na ahas, nasabi pa niya sa isip na narinig na niya noon ang pangalan ng ating bida na isang palamang studyante. Tinitingnan pa niya ang naglalakad na si Leon dahil hindi siya makapaniwalang ang isang pinakatalo ng studyante ay nagawang gumamit ng ganoon kalakas na magic. Patakbo nilang tinungo ang gate upang isara ito, dahil nakapaligid na sa kanilang ang ilang mga halimaw na nagbabadyang sumugod. Buong lakad na pinakawalan ni Mikoto ang aqua prison at agad lumitaw ang asul na liwanag, na humigop papasok sa mga nagbabadyang halimaw. Nagdudumaling pinuntahan ng dalawa ang gate samantalang nakakulong naman sa loob ng animoy bull ang tubig ang mga halimaw. Napahanga naman si Luna sa nakitang galaw ng babae, at sinabing inaasahan na niyang malakas ang batang iyon. Nakangiting sumang-ayon naman si Leon kay Luna at sinabing ito ang aasahan, sa isang estudyante na pinakanangunguna sa kanilang evaluation sa buong academy. Ikinagulat naman nilang dalawa ang biglaang pagbitak ng lupa sa kanilang harapan, at mula doon lumabas ang dambuhalang halimaw na bato. Walang pagsisayang ng oras itong sumugod kay Leon na agad namang iniwasan ng ating bida, at kasabay ng pagtalon ginamit niya ang Dark Attribute Magic na Blind Edge. Agad tumama ang malakas na kapangyarihan sa mukha ng halimaw, na halos ikawasak ng buo nitong anyo samantalang nakatingin lang si Mikoto mula sa gilid. Natulala siya matapos mapanood kung paano tinarget ni Leon ang kahinaan ng halimaw, na walang iba kundi ang mata nito sa pamamagitan lang ng isang atake. Pira-pirasong lumaglag sa lupa ang katawan ng halimaw na bato, at sa oras na yon napagtanto ni Mikoto na hindi lang ito dahil sa kakaibang magic na taglay ni Leon, dahil kaya din ng ating bidang paganahin ito ng mabilis at sigurado na animoy isa siyang bitiranong mage. Nakatayo naman si Leon sa harap ng nagkapira-pirasong halimaw, na kung titingnan ay animoy isang bihasang matagal nang nakikipaglaban. Muling itinuon ng dalawa ang kanilang atensyon sa gate, tanong naman ni Leon sa babae kung handa na ba ito. At kasabay ng pagsang-ayon ni Mikoto ang paghakbang din nila papasok. Tumambad sa kanila ang dambuhalang dragon na nagngangalit, nagwawala ito nang makita sila na parang gusto nang lamunin sila ng buhay. Agad nakilala ni Mikoto na isang lava dragon ang nasa harap, at ayon sa libro ito ang pinakadelikadong halimaw sa lahat. Agad namang iniharang ni Leon ang kanyang kamay sa harapan na animoy pinuprotektahan ang babae. Paalala pa niyang mag-iingat ito dahil ang dragon na kaharap ay may kakayahang umatake, gamit ang apoy at ang buntot nito kung malayuan ang kalaban. Bangwelo ng paghinga ang dambuhalang lava dragon at inipon ang nayang enerhiya, hanggang sa ibuga nito ng buong lakas ang kanyang apoy papaatake sa ating bida at kay Mikoto. Mabilis namang umiwas ang dalawang ngunit muling umatake ang halimaw gamit naman ang kanyang buntot.
Sunod-sunod na pagtalon sa ere ang ginawa ni Mikuto upang umiwas, at habang naghahanda upang umatake na pagtanto niyang tama ang lahat ng sinabi ni Leon. Pinakawalan ni Mikuto ang malaking tipak ng yelong kapangyarihan, ngunit nang tumama ito sa Lava Dragon ay baliwala lang itong nawasak. Takang napatulala naman ang babae dahil inaasahan niya ito ang magiging pinakasandata niya laban sa apoy, ngunit lubhang napakatibay ng bumabalot na init sa katawan ng dragon. Mas lalong pinagtibay ng Lava Dragon ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi pa man lang pinagpapawisan ang ating bida na mag-uumpisa pa lang sa pagsugod. Agad niyang pinaganya ang nakamamatay na kuko na pumulibot sa dambuhalang dragon, halata naman na napinsala ito dahil sa mga pagdaing. At upang umiwas agad na ikinampay ng Lava Dragon ang pakpak, at sinubukan lumipad papalayo habang umaatungal. Inis namang sinabi ni Luna na ang pagtakas ay isang uri ng pandaraya, at doon na pagtanto ni Leon na taglay pa din ng dragon ang kakayahan nitong lumipad. Sinabi naman ni Mikuto na hindi niya inaasahang tatakas ang halimaw sa ganoong paraan, tanong pa niya sa ating bida kung ano ang susunod nilang gagawin. Seryusong tanong ni Leon kung may iba pa bang magic si Mikuto liban sa tubig. Sinabi naman ng dalaga na kaya niyang gumamit ng ibang magic, kasunod ang pagtatanong kung bakit ito tinatanong ni Leon. Pakiusap naman ng ating bida na sa isang pagkakataon lang ay gamitin niya ito. Walang alinlangan namang pumayag ang babae sa nais ng ating bida at sinabing ipinauubaya niya ang laban kay Leon. Lumipad sa ere ang magandang babae kasabay ng pagpapalabas ng wind attribute magic, at sa pamamagitan ng kinalap na enerhiya sa paligid pinalakas ni Mikuto ang hangin. Saka pinagsama ang lahat ng lakas sa iisang lugar patungo sa kinaroroonan ng Lava Dragon, oo ang mapigilan ito sa paglipad at pagtakas. Inis na napalingon sa ibaba ang dragon at napaatungal, ngunit wala itong magawa at hindi maikampay ang pakpak sa mas lalong pinapalakas na hangin ni Mikuto. Sinabi ni Luna kay Leon na natigil na sa paggalaw ang dragon, bilang hagyat na oras na upang ang ating bida naman sa kumilos. Mabigat na hakbang ang ginawa ni Leon at agad na naghanda upang umatake, mula sa kawalan lumabas ang dimabilang na mga paro-paro matapos e-activate ni Leon ang Abyss Ruler. Agad pumulibot ang mga ito sa kinaroroonan ng Lava Dragon, at sa pamamagitan nga isang pagpitik ng daliri ay mabilis na nagpakawala ang bawat paro-paro ng nakasisilaw na liwanag. Napaatungal na lang ng malakas ang halimaw kasunod ang pagsabog at pagkapira-piraso ng katawan nito. Napatikip pa ng mukha si Mikuto sa tindi ng puwersang pumailan lang sa lugar, matapos ang malaking pagsabog na naganap. Walang buhay at gula-gulanit ang katawan ng dragon na bumagsak sa sahig. Natutuwang bumati naman si Luna at sinabing inaasahan na niya iyon mula kay Leon. Sa kabilang banda mula sa gilid ay nagsalita si Mikuto at binati si Leon. Hinawi pa nito ang buhok sa tainga at sinabing marami siyang nais itanong, ngunit sa ngayon ang masasabi lang niya ay isa itong nakamamanghang laban. Pagkasabi niyon iniabot ng babae ang kanyang kamao, na agad din namang iniuntog ni Leon sa kanyang kamao tanda ng kanyang pasasalamat sa dalaga. Matapos ang laban bumukas ang gate at inuluwan nito ang dalawa, tumambad naman sa kanila ang nagkalat na walang buhay na mga halimaw. Ngunit natigilan si Mikuto at nabanggit ang pangalan ni President Izumiya, sabay tingin sa kalsadang di kalayuan. Isang lalaki ang nakatayo sa harap nilang may nakasisindak na tindig, madiin itong tanong kung bakit sumuwi ang dalawa sa kanyang utos. Ang mapanindek na lalaking ito ay si Shidao Atsushi, headmaster ng mga mage sa Developing Institution Sacred Imperial Academy.